Mic check. Oh, yan. Goods na po. Sige. Let's go, guys. Sagutin natin ang ating board exam trial sa Correctional Administration. Okay. Sige. Number 1. Desperate for provision. Minardo de la Porte, a 22-year-old boy, stole a bread to feed his sickly 3-year-old daughter. So basically, guys, ang tinatanong po dito, si Minardo po, desperate for provision, no? At dahil sa kanyang desperation, guys, nakapagnakaw siya para pakainin ang kanyang masakitin na 3-year-old daughter. So basically, guys, ang tinatanong dito, in association among with these choices, ano ba ang pinakamalapit? Okay? Among these following choices, ano ba ang pinaka-related sa ginawa ni Minardo? Okay? Kung individual's thinking ka, may problema ba sa individual thinkings niya? Baliw ba siya? Hindi naman siya baliw, no? Desperate lamang siya for provision. Kasi pag may sira sa kanyang individual's thinking, so basically, parang baliw siya. So this goes in line with the concept of positivism. So wala na tong letter A. Okay? Same rin, human facilities. O, same lang din po siya ng mga characteristics or brain. Kumbaga yung utak ng isang tao, human facilities. Hindi rin sinasabi ng guys, ang facility ng tao. Okay? Same rin po, ang mental state ng individual, hindi rin po nakapokus po dyan. Ang tinutukoy po natin dyan, ano ang pinaka-related sa kilos ni Minardo. Okay? So basically guys, kaya lang naman nakapili, no? Napilian ni Minardo na gawin yung bagay niyon kasi desperate po siya. Still, involved pa rin dyan ang kanyang human free will. May choice pa rin siya. Choice pa rin niya na pinili niya yung pagnanakaw kasi gusto niyang pakainin yung kanyang sickly daughter. So ang magiging sagot pa rin natin dyan, human free will. Okay, that is Charlie. Okay. Number 2. Which of the following models of correctional institution emphasizes security, discipline, and order? So, matik na to. That would be custodial model. Okay, letter D. Number 3. What needs to be given emphasis in the management of jail? Okay, ano po ba daw yung ina-emphasize po natin sa pagmamanage po ng ating jail? Okay. Tingnan natin yung letter A. Okay? Direction and supervision of personnel. So, ang sinasabing personnel po dito, guys, yung mga ano ba natin? Yung mga jail guards po ba natin? Sila ba ang dinadirect at sinusupervise po natin? I don't think so. Okay, hindi na to kasali. Next. Direction of prisoners. Still, tama naman siya. Pero may kulang. Malalaman natin mamaya. Letter C. Ang ina-emphasize ba natin ngayon sa pagmamanage ng jail? Punishment of prisoner. Guys, in the modern times, hindi na po kasali po, no? Hindi na po natin ina-emphasize ang punishment as a reason why, bakit ba natin pinaparusahan yung ating mga offenders, no? It is not really about punishment, but more on rehabilitating them, okay? So, wala na tong letter C. So, between B and D, guys, okay, basahin natin yung letter B. Discipline of prisoners and personnel. So, basically, tama naman yung letter B in the sense po, na sa ating correctional facilities po, hindi lamang po yung prisoners yung dinidisiplina po natin, pati na rin po yung personnel po natin. Kasi guys, kailangan po sa ating mga jail facilities na idisiplina rin natin yung magbabantay sa kanila. Kasi pag walang disiplina po yung magbabantay ng ating mga prisoners, malamang sa malamang, tataas yung chance na makakatakas po yan. So ang letter D kulang po siya. Okay? Kailangan rin po natin disiplinahin both yung prisoners at yung personnel po natin to maintain maximum control and maintain maximum management sa ating mga jail. So, ang isasagot po natin sa number 3, mga kapatid, that is bravo. Letter B. Okay? Number 4. Okay? Inmates who demonstrated good behavior and entitled to a 5-minute phone call to an authorized individual every. Okay? Every. In the new law po, it is now 30 days. Sa lumang batas po natin, 90. Hindi na po natin pina-follow. Ang susundin na po natin ngayon, ito na pong bagong batas, which is every 30 days na po yan. Okay? Entitled to a 5-minute phone call to an authorized individual every 30 days. Okay, yan po yan. Number 5. It is a form or as a form of grace. Ibig sabihin, grasya po siya, awa. Okay? Binibigay po siya coming from a legitimate authority, often conferred to the
executive. Okay, binibigay daw po siya guys sa ating executive, meaning sa president. At ang recipient po natin dito guys, hindi po siya entitled to it. Meaning hindi po niya karapatan ang bagay na to, no? Is not entitled to it as a matter of right. Okay. Kung sasabihin natin probation guys, ang magbibigay ng probation, hindi executive, kundi yung sino? Yung court. Okay. Ang parole naman, ang magbibigay ng parole, okay, sino? Yung PPP. So wala na po to, okay? Ang isasagot po natin dyan, that would be pardon. Okay, binibigay po yan siya ng ating president or ng ating executive. Okay, as a matter of grace. Okay, yan po yan. Ang sagot po natin sa number 5, that would be alpha. Okay. Number 6, when is a probationer required to report to the probation office? Kailan po ba daw? Kinakailangan po na yung probationer po natin mag-report na po siya sa ating probation office. Okay? Guys, that is 72 hours. Pero, ang kadalasan pong pinagkakalituhan ng ating mga estudyante, okay, tanggalin natin itong 96. Okay, focus tayo sa mga 72 hours. Kadalasan po tayong nalilito guys, whether it is issuance or receipt. Pero tandaan po natin guys, na magre-report ka dun sa probation office pagkatanggap mo ng probation order. Ibig sabihin, receipt. So, ang sagot po natin dito, letter D. 72 hours, no? Within 72 hours from the receipt of probation order. So, ang sagot po natin sa number 6, that would be delta. Okay. Number 7. Ito po daw ay tumutukoy sa paggawa ng another crime during service of sentence of penalty imposed for another previous offense. Ibig sabihin, while you are presently serving the sentence, naku naman, gumawa ka na naman ulit ng krimen. Ano po yan? So, that is quasi-recidivism. That is Charlie. Okay. Pero tandaan po natin, guys, kinakailangan po, para makonsider po natin siya bilang quasi-recidivism, kinakailangan yung krimen po niyang ginawa, either it could be offense or it could be felony. Okay. Kinakailangan yung previous offense na ginawa niya, either offense or felony. Pero guys, kinakailangan ang subsequent or yung sunod na krimen na ginawa niya while serving the sentence, it must always be a felony, no? Para ma-consider po siya as quasi-recidivism. Okay, yan po yan. Okay? Ang sagot po natin sa number 7, that is Charlie, quasi-recidivism. Number 8, Ruel Damalog was granted probation, but he did not report for interview within the prescribed period. How is he classified? Ibig sabihin, no? Nung pinareport po natin siya, hindi po siya sumipot. So ano pong tawag natin kay Ruel Damalog? Okay? Si Ruel Damalog po ay isang absconding probationer. So ang sagot po natin dito, Charlie. Okay. Number 9. Okay? More on memorization po na tayo. Okay, number 9. When is a post-sentence investigation report or yung PSIR and recommendation prepared by a probation officer submitted to the court? So, kinakailangan daw, pag yung probation officer po natin, inutusan na po ng korte na mag-conduct ng investigation, kailan po ba daw kinakailangan masubmit na ng ating probation officer yung kanyang PSIR sa court? So, ang sagot po natin dyan mga kapatid, that is, okay, tandaan, within 60 days from the receipt of the order. Okay, within 60 days. Tapos kinakailangan guys, say for example, within 60 days, natanggap na po ng korte. Okay, natanggap na ng court. Kinakailangan, ang court guys, mag-decide na siya or gumawa na siya ng disposition within 5 days. Okay? Within 5 days. Pagkatanggap ng korte ng post-sentence investigation report. Okay? Mag-decide na siya as to whether or not i-grant po ba niya yung probation or not. Yan po yung konsepto po natin dyan. Pero ang sagot natin sa number 9, that would be Charlie. Within 60 days from the receipt of order. Okay. Ito number 10. Intindihin po natin. The shackles of chain is deemed proper to the deviant and him alone. Ibig sabihin, ang shackle of chains, ibig sabihin, ang mga kadena. O kung iintindihin natin,
ang kaparusahan. Para po siyang idiomatical expression. Shackles of chain, ang punishment o yung penalty is deemed proper para lamang po siya sa kung sino man yung nagkasala at sa kanya lamang. Okay. Ano po ba ang konseptong tinutukoy dito? The shackles of chain is deemed proper to the deviant and him alone. Ibig sabihin, ang parusa po, kung ibibigay man natin, ay ibibigay lang natin po sa tanging nagkasala at sa kanya lamang po, wala nang iba. So guys, ibig sabihin po, kinakailangan ang punishment po natin, according sa ating statement, the punishment should be personal. In the sense po, na kung ikaw po yung nagkasala, kinakailangan, okay? Kung ikaw yung nagkasala, ikaw ang humarap. At you must face the consequence of your crime. No proxy. Ibig sabihin, wala kang dapat substitute na ilalagay mo, okay, sir, pwede bang yung kaibigan ko na lang yung parusahan mo? Laya ko? Guys, wala pong ganon. Punishment is personal in the sense na kung sino po yung nagkasala sa po yung paparusahan, ang sagot po natin dito, bravo. No? Punishment is personal. Ito namang Charlie, guys, certain. Okay, same, ang konsepto po nito, kinakailangan daw, punishment is certain. Ibig sabihin, surbol po yung punishment. Pag nakagawa ka ng krimen, automatic, wala kang takas, kahit sino ka man, mapapanisan ka. Ibig sabihin, kumbaga, kung himay-himayin po natin yung pinaka-main concept ng certain, ibig sabihin, surbol po. Parang surbol ba? Ibig sabihin, kung nagkasala ka, surbol, mapapanisan ka, certain. Ang ito namang legal, guys, ibig sabihin, kinakailangan daw ang punishment legal in the sense po na hindi po siya abusive, hindi po siya abusado sa karapatan pantao. Yan po yung kinoconceptualize dyan ng legal. Okay, yan po yan. Tapos ito namang letter A, justice. Ito po yung justification ng punishment ang usahan, guys. Kinakailangan ang punishment, ang pinaka-main purpose ng punishment is not to actually torture, hindi para pahirapan, hindi para busit-busitin ang buhay ng isang tao, kundi para po ang punishment ginawa po niyan, inimpose po yan to give justice. Ibig sabihin, kung bibigyan ka ng parusa, hustisya po yan para sa tao o para sa biktima mo na ginawan mo ng kasalanan. Yan po yung alpha, justice. Kinakailangan ang main purpose ng punishment to bring about justice, hustisya po. Na-gets? Pero ang sagot po natin sa number 10, mga kapatid, that is personal. Bravo. Okay? Kinakailangan ang punishment, ipapataw natin kung sino yung nagkasala at tanging siya lamang. Okay, personal. Number 11. Okay. Ito po daw, it is the branch of the administration of criminal justice. Branch po siya ng criminal justice. Charged with the responsibility para sa kustodiya, supervision, at pag-rehabilitate ng ating mga convicted offender. So, ang tinatanong po dito natin, guys, ay branch po siya ng criminal justice or branch po ng PCJS. Ano bang branch natin dyan? Una, law enforcement. Pangalawa, prosecution. Pangatlo, korte. Pagpasado sa korte, guilty yung man nagkasala. Saan po natin siya ilalagay? Sa corrections. Okay, and then, pagkatapos po sa correction, balik tayo sa community. So, guys, branch po siya ng criminal justice. Saan ba ang branch dito ng criminal justice? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So that is corrections. Delta. Okay? Branch po siya ng criminal justice. Okay. Tandaan po natin mamaya, guys, may branch po dito ng criminology. Pero mamaya po 'yon. Ang tinatanong dito, branch po siya ng criminal justice. Ang sagot po natin dito, guys, Delta. Okay? Corrections. Number 12. Ito po daw ay isa sa mga pinakaunang devices for softening brutal severity of punishment through a compromise with the church. Okay? Sa pamamagitan po ng pagkokompromiso sa simbahan. Actually, guys, wala po dito ang sagot. Kasi ang tinutukoy po natin dapat dito na sagot, itong tinatawag nating securing sanctuary. Okay? Ano ba yung konsepto ng securing sanctuary? Ang securing sanctuary, guys, say for example, pinatawan ka ng kaparusahan. For example, okay, sige, Mr. Suarez, dahil nagkasala ka,
papatayin ka namin, pupugutan ka. Pero guys, may magagawa ka pa dyan para hindi ka patayin. Okay? Ang gagawin mo, punta ka sa simbahan. Mag-serve ka doon sa kumbento, I think, for at least 40 days. Sa 40 days, magpapakabait ka, mag-serve ka doon sa kumbento, okay? Tapos, after 40 days, papalain ka na ng pare. Sasabihin ng pare, go out there, huwag ka nang magkasala pa. Yan po yung securing sanctuary. Para ma-soften, okay? Para ma-soften po yung brutality ng punishment. That is securing sanctuary, okay? Guys, ang sagot po natin dito sa number 12, that is bravo. Okay? Ang benefit of the clergy naman, guys, ang konsepto po nito kasi is, ang clergy po natin, ang mga pari po natin, may right po sila, okay? May power po sila, na say for example, pag yung kasamahan po nilang pare ang nagkasala, sila na rin po yung huhusga sa pare na yan. Benefit of the clergy. Okay, yan po yan. So, hindi po benefit of the clergy ang tinutukoy dito. Okay? Hindi rin rehabilitation. Hindi rin retribution. So, wala po ang sagot na securing sanctuary. That would be none. Okay? Number 12, bravo po yung sagot po natin. Number 13, it is the suffering inflicted by the state against offending members of the society for transgression of the law. Okay? Guys, para masagot natin to, tandaan po natin, pesu pure. Okay. Ang peso, guys, ibig sabihin natin sa su po dito, it is suffering. Ang pe naman, ito tumutukoy sa penalty. Okay? Ang re naman, guys, ang tawag po natin dito, redress. Okay? Ang po, tumutukoy sa, this is, punishment. So, ang sagot po natin dito, peso pure. It is the suffering. So, peso. So, that is penalty. Hindi punishment, hindi incarceration, hindi ordeal. Peso, penalty. Okay? Peso pure. Pakitandaan po yan. Yan po yung konsepto po natin dyan. Suffering, parusa, okay, pagdudusa na binibigay ng ating estado sa mga nagkasalang miyembro ng ating community. Penalty, suffering. Okay, yan po yan. Number 14. Ito po raw ay temporary withholding of sentence. Ibig sabihin, pansamantala po natin, hindi muna ipapataw yung parusa, no? Before or after judgment. As well, keyword po natin dito, judge. Okay? Yung judge po daw, hindi po siya satisfied sa verdict. Or kaya naman, hindi po siya satisfied sa mga ebidensya. Or kaya naman, nagdududa po siya, okay, kung sapat ba ang ebidensyang binibigay, or indictment is insufficient. Or sometimes, if it be a small felony, or any favorable circumstances appear in the criminal's character. So basically, guys, depende po yan sa evaluation ni judge. Kasi feeling ni judge, hindi sapat yung parusa eh. Feeling ni judge, hindi sapat yung ebidensya eh. So ang gagawin ngayon ni judge, ipapatigil ko muna yung pagpapa-execute ng ating penalty. So guys, okay? Ang nagbibigay o nag-uutos po nito, hindi po yung president, kundi yung judge. So guys, mali na itong executive reprieve. Kasi yung executive reprieve, ito yung pagpapatigil ng sentensya. Pero from the word itself, executive, meaning yung presidente po yung nagpapatigil. Reprieve naman, general term. Hindi po siya general term. Specific po yung tinatanong natin kasi may judge. Okay? Hindi rin po siya legislative kasi hindi naman tinutuko sa tanong, Kongreso o Senado po yung nagpapatigil. So ang pinakasagot po natin dito guys, judicial reprieve. From the word itself, judicial, ibig sabihin, judge. Si judge po yung nagpatigil pansamantala ng parusa. So ang isasagot po natin dito, Charlie, no? Judicial reprieve. O, yan po yan, no? Number 14, Charlie, judicial reprieve. Okay. Bakit may iya sa labas? May rally? Okay. Number 15. Okay. Noong unang panahon po daw, sila po ang subject sa harsh punishment. Okay, kadalasan po sila guys, na sila po talagang biktima ng karumal-dumal na pagpaparusa kasi feeling natin wala silang karapatan.
Feeling natin, wala silang sa society, kundi mag-serve lamang sa kanilang masters. Ang sagot po natin, guys, hindi naman black people. Kasi yung black people, hindi naman ibig sabihin na black people, lahat ng black people, slaves agad. No, hindi naman, no? Hindi naman, okay? Hindi rin any of the above. Okay? Hindi rin middle class, lalong hindi na middle class. So, ang pinakasagot po natin dito, guys, nung unang panahon, kawawa po talaga ang mga slaves po natin kasi wala silang karapatan. Ang sagot po natin sa number 15, Charlie, slaves. Ayan po yan. Ito number 16. Tandaan po yung tanong, ha? Ito po ay branch ng criminology which deals with the management and administration of inmates. Ibig sabihin, guys, yung kanina, branch po siya ng criminal justice. Ang sagot po natin doon, ano? Corrections. Ang tinatanong ngayon, branch na po siya ng criminology. Parte na po ng pag-aaral natin ng mga kriminologo. Okay, ang pinakasagot po natin dyan, okay? Hindi rin victimology. Kasi, ang tinutukoy naman, ang pagmamanage at pag-administer ng inmates. Hindi rin jail management. Kasi guys, wala naman tayong jail management sa pag-aaral ng criminology. Okay? Hindi rin criminal justice. Kasi pag sinasabi natin criminal justice, ang pag-aaral po to sa mga iba't ibang ahensya para sa pagkokontrol ng krimen. So, ang pinakasagot po natin dito, penology. Okay? It deals with the management and administration of inmates. Parte po to, guys, ng pinag-aaralan natin bilang mga kriminologo, penology. So, ang sagot po natin sa number 16, bravo. Okay? Bravo. Number 17, okay. Tingnan ko nga kung kaya ang comprehension natin. Number 17. To Miguel, a well-respected man of the town, Berto was entrusted. So, ibig sabihin daw, kay Miguel po daw, kasi si Miguel po, isa po siyang respetadong tao dyan sa lugar na yan, sa kanya po inasa si Berto. Okay. Para po turuan si Berto, okay? At para i-ensure po na kung sakaling tatawagin si Berto sa korte, maipe-present po ni Miguel si Berto. Yan po yan, no? To ensure compliance of his obligation whenever the hands of justice so require. Whenever ni-require po ng hustisya na magpakita po si Berto, kinakailangan maipresent po sa ni Miguel. So guys, ang konsepto po yan ay inline po siya sa tinatawag nating recognizance. Okay? Ang sagot po natin sa number 17, alpha, recognizance. Kadalasan po guys, ginagamit natin yung recognizance para sa ating mga minor offender. No? Ang mga minor offenders natin, yung mga juvenile offenders, pag nagkasala po yan sila, hindi po yan sila isi-stay or mananatili dun sa kulungan. Bagkus ang gagawin natin, while undergoing po yung kanilang trial, sila po ay ibibigay po natin sa isang responsableng miyembro ng community para turuan, para i-custodize. At kung sakali man na yung bata niyan tatawagin po ng korte, kinakailangan maipresent po siya ng taong sa kanya po siya inabilin. Yan po yung recognizance. Okay? Ang sagot po natin sa number 7, recognizance. Okay? Alpha. Number 18. Okay? The first practical demonstration of probation. Dito po daw guys, nagawa or na-demonstrate yung probation. And the first use of the term probation as court service. And the first legally enactment of the first probation law. Ibig sabihin, dito po daw una na ipasa ang kauna-unahang batas na may patungkol sa probation. Ang sagot po natin dito, very basic, very memorization lang, no? To master our memory. Ang pinakasagot natin dito, that is United States of America. O yan. Delta. Yun. Ito number 19, guys. Okay? Himay-himayin po natin. The criminal defendants who are found to be legally insane cannot be convicted of charges arising from that particular mental defect or disability. Ibig sabihin, kung itatagalog po natin, ang criminal defendants po daw, yung kriminal na talagang napatunayan po natin na siya po ay baliw, ay hindi po daw dapat natin siya patawan ng parusa. Ano po ang rule na pina-follow po natin dito? Okay guys, ganito po yan.
Tanggalin na po natin tong letter C at letter D kasi panggulo lamang po to in our method of yung ano natin. I-reduce po natin sa pinakamalapit na sagot yung ating magiging sagot. Okay, i-crush out na natin yung letter D at letter C. Ang pinakamalapit lang naman dito guys, letter A at letter B. M-Norton rule at Durham rule. Okay, paano ba natin madi-differentiate po yung dalawa? Okay, ganito po yan. Sa M-Norton rule guys, tandaan, M-Norton. Okay, associate po natin siya sa no, nothing. M-Nothing, no, nothing. Ito po yung test guys na kung saan ite-test muna natin. Pag once yung offender natin, alam niya or know niya, alam niya po yung consequences ng kanyang act, alam niya po kung ano yung ginagawa niya, alam po yung kanyang gravity ng kanyang ginagawa, mako-convict po siya. Pero pag sa test natin guys, nalaman po natin under M-Norton rule na know nothing siya, ibig sabihin, hindi niya alam kung tama ba or mali yung ginagawa niya. Hindi niya alam yung gravity ng kanyang ginawa. Hindi niya alam kung krimen ba yung ginawa niya, M-Norton rule po yan. Pag hindi niya alam, wala po siyang conviction kasi hindi niya na-appreciate yung kanyang ginagawa. M-Nothing, no, nothing. Sa Durham rule naman guys, associate po natin. Durham rule, ang letter po di dyan, associate po natin siya sa disability or defect. Ibig sabihin, mental disability or mental defect. Ibig sabihin, iti-test natin kung yung kriminal ba, baliw. Kasi pag baliw yung kriminal, may defect sa utak, may disability sa utak, no? May problema sa utak, hindi po yan siya dapat ma-convict kasi nga baliw. Yun po yung pinagkaiba. Ang M-Norton rule, know nothing, hindi niya alam, no conviction. Ang Durham rule, baliw po siya, mentally defective, mentally disabled, wala pong kaso dyan. So balikan po natin yung tanong. Ang tinatanong po natin dito, no? Particular mental defect or disability. So ibig sabihin, baliw po daw yung criminal po dito guys. So isasagot po natin dito, that is bravo. Okay? Durham rule. Disability, defect, Durham rule, letter B. Okay? Ang sagot po natin sa number 19, bravo. Okay. Tandaan na M-Norton rule, ang test po, know nothing. Pag hindi niya alam, walang conviction. Kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. M-Norton rule po yan na test. Okay, yan po yan. Balikan natin. Number 20 naman, okay? Which of the following are the major goals of correction? Ano na ba ngayon yung pinaka-goal po natin, guys, sa ating correction? Okay. Tandaan po natin, guys, na in the modern period of correction, wala na po yung konsepto ng punishment, guys. No? In the modern period of correction, yung punishment, hindi na po yan sa main goal ng ating pagpaparusa. Kasi ang pinaka-main focus na po natin ngayon, rehabilitation, reformation, para ganun, para mabago po ang buhay ng offender. So guys, wala na po yung punishment. Lumang theory po yan na nagpapanis po tayo kung bakit kinukulong po natin yung isang individual. So lahat po na may punishment po dito, tatanggalin na po natin. Okay? Alpha, may punishment, X na to. Okay? Charlie, may punishment rin, X na po to. Deterrence, may punishment rin, X na po to. Kasi guys, wala na po tayong konsepto ngayon. Hindi na natin priority ngayon guys, ang punishment. Kasi guys, in the present period guys, the reason why linalagay natin sa isang correctional facility yung isang tao for a retribution, ibig sabihin, kinakailangan, kung ano po yung nagawa niyang krimen, same din po ang gravity na ipapataw po natin sa kanya for the sake of justice, not punishment. That is retribution. Next, deterrence. Pag sinasabi po natin deterrence, guys, ibig sabihin, the mere fact po na yung taong yan, yung kriminal na yan, pinarusahan po natin, malamang sa malamang, dahil naranasan niya po na yung parusa, hindi niya na ulit gagawin or babalikan yung buhay niya sa krimen kasi na-experience niya yung punishment. Nadiditer na po siya, natatakot na siyang gumawa ulit ng krimen. Yan po yan, deterrence. Incapacitation naman guys, ibig sabihin, from the word itself, incapacitate. Ibig sabihin, huwag po natin bigyan ng ability ang ating kriminal na mag-offend ulit, incapacitate. So kaya guys,
ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa kulungan para hindi na po siya makapaminsala pa sa iba. Incapacitation. Yan po yan. Next naman, rehabilitation guys. Ibig sabihin, under correctional process, sa pamamagitan ng disiplina, programa, at lahat ng ginagawa po natin doon sa loob ng correctional facility, nababago po natin yung buhay ng ating offender. Para kung sakaling lumabas naman po siya, makalabas na po siya sa kulungan guys, siya na po ay magiging isang produktibong member ng community, kapaki-pakinabang. Yan po yung konsepto ng rehabilitation. Lahat po yan siya guys, ito na po yung mga major goals ngayon ng ating correction. Kaya ang nasagot po natin sa number 20, that is Bravo. Yun, okay? Bravo. Retribution, deterrence, incapacitation, at rehabilitation. Okay. Ito naman. Number 21. The following are the justifications of punishment. Except. So lahat po daw dito guys, ay mga justification po natin sa punishment. Saan po dito ang hindi po kasali kung bakit nagpapataw po tayo ng parusa. Okay. Sige. Isa-isahin po natin. Berto, alpha, okay? Berto shall face the consequences of his crime, commensurate to the gravity the law it imposes to bring forth justice among the state and the victim. Ibig sabihin, ano pong konsepto yan? Ano yan? Bibigyan daw po natin siya ng parusa, equivalent po sa kanyang krimen na ginawa, no? Not for the sake of punishment per se, but para po hustisya po, para sa bansa at para sa biktima niya. Ano po yan? That is, a concept po yan ng, ano yan? Retribution po yan, okay? Kinakailangan kung ano yung ginawa mo, same din ang parusang matatanggap mo para hustisya po yan siya sa naging biktima mo. Retribution. Pangalawa, Del Monte shall learn the hard way to never do such horrific acts again for having such a taste of an even more horrific consequences. Ibig sabihin, si Del Monte po daw, dahil po sa naranasan niyang consequence ng kanyang ginawa, natutunan niya na, uy, hindi ko na yun gagawin ulit. Ano pong konsepto yan? That is deterrence. Okay guys, yung deterrence guys, kasali po yan siya sa justification ng ating punishment. Letter D, expiation or atonement. Kasali rin po yan siya. Okay, kasi ganito po yan. Tandaan po natin ha. Ang justification ng punishment, dir. Okay? Pakisulat po ng radir. Ang letter R po dyan, that is retribution. Ang letter A po dyan, atonement or expiation. Ibig sabihin guys, group vengeance. Atonement or expiation. Ang letter B naman guys, deterrence. Okay? Yung letter B po natin, konsepto po yan ng deterrence. Ang letter I naman po, incapacitation. Okay? Incapacitation. Ang last po na letter R, that is, pinaka-importante, rehabilitation. Okay guys. Ang hindi po kasali dito guys, na nabanggit po natin sa radir, itong letter C. Why? Okay? Basahin po natin. Hindi po kasali ang letter C guys, kasi Bamonte Adebayo was redressed. Okay? Synonymous term ng redress po guys, that would be punishment. Redress, punishment, or penalty. Yan po yung synonymous term po dyan. Bamonte Adebayo was redressed for his crime of raping and eventually murdering his 7-year-old daughter under the influence of illegal substance, no, which blurred his sanity. Okay. Alam natin, nakarumal-dumal yung ginawa ni Bamonte, pero guys, under the present theory guys, hindi na po kasali yung redress sa ating justifications of punishment. Wala na pong redress dyan. Under the radir, wala na pong redress or wala na pong punishment. So, ang isasagot po natin dito guys, that would be Charlie. Okay? Charlie po. Okay? Bam Adebayo was redressed. Okay. Yan po yan. Justifications of punishment. Okay. Number 22. Okay, basic lang po to. A sensational case which caused for declaring by the Supreme Court the unconstitutionality
of the first probation law on November 16, 1937. Okay? Memorization lang. Ano sagot pa natin dito? That is, People of the Philippines versus Jose O. Vera, or Philippines versus Vera. Okay? Itong landmark case na po ito, guys. Ito po yung landmark case na nagpabagsak or nagpa-unconstitutional sa unang probation law. Actually, guys, the first probation law na ginawa po, it only lasted for 2 years. Kasi po, unconstitutional po siya. Yan po yan. Unconstitutional po siya. Ayan po yung rason po natin dyan. Number 23. Okay? Basic lang din. Ito po ay kinokonsidera po natin bilang the highest income earner among the Philippine Correctional Institution. Okay? Ano po yan? Pinakamaraming kita. Okay? Actually, ang products po nila, guys, mga saging po, mga banana. Okay? Yan po ay ang Capicol or Davao Penal Colony. Okay, yan po yan. Capicol, okay? Ang pinaka-main product po nila, banana plant. Okay. Ang iwaig naman, guys, ito po yung nandun sa Palawan, sa Puerto Princesa. No? Noon po sa bilang the world's first open correctional institution. Meaning, open po siya. No? Tinatawag din po siyang prisoners without bars kasi open po siya. Okay. Ang San Ramon Prison and Penal Farm naman, guys, it is known po siya as, dito po natin, considered po siya as oldest, no? At dito po natin nilalagay po, guys, yung mga political prisoner po natin. And actually, guys, dito po natin nilagay, o dito po daw nilagay si Dr. Jose Rizal sa San Ramon Prison and Penal Farm, okay? Sa San Ramon Penal Farm, nung nakulong po si Dr. Jose Rizal, okay? Kasi kadalasan po, ang nilalagay po natin dito, especially during the Spanish era, yung mga political offender po during that time. O yan po yan, sa San Ramon. Pero ang sagot po natin sa number 23, that is Capicol, Davao Penal Colony. Ito naman. Number 24. Si Lebron James, okay? Si Lebron James yan. Ibig sabihin, sikat, okay? Tanyag na manlalaro. Siya po ay na-convict at ready na po siyang mag-serve ng kanyang sentensya sa loob ng preso. Bakit nga ba pinicturan si Lebron sa Directorate for Reception and Diagnostics? Letter A. Kasi actor siya at photogenic? No, hindi po yan. Okay? Letter B. Of course, Lebron James po yan. Before natin yung kulingin, as a rare opportunity, magpa-picture muna tayo. Kasali ba yan? No. Para po ba daw, yung mga guards po natin, magkaroon po siya ng souvenir. O, grabe naman, souvenir photo. Okay? No. Okay, ang sagot po natin dyan, yung pagpapapicture, guys, parte po yan siya ng procedure natin sa pagre-receive or pagre-reception ng ating mga inmate. Ang sagot po natin sa number 24, Delta. O, yan. Okay. Number 25. Okay. An offender who surrenders from escaping, kasi po daw, mayroon po daw kalamidad. For example, Bagyo, Lindol, okay? 72 hours after the pronouncement of the passing away of the calamity shall be granted. Ibig sabihin, sa loob po ng 72 hours, okay? Doon na po siya sumuko. After the pronouncement, na pass na po or talagang wala na po yung calamity. So guys, ilan po ba daw yung kanyang mare-receive na reduction of sentence? Mga kapatid, ang sagot po natin dyan, wala. None. Delta. Why? Okay, ganito po yan. Guys, tandaan po natin sa ating STAL. Okay, STAL po natin. Special Time Allowance. Okay, yan po yan. Special Time Allowance. Say for example, sa isang preso po or sa isang kulungan, nagkaroon ng matinding delubyo, bagyo. Okay. Tapos yung bagyo niyan, sobrang tindi at sobrang lakas. Okay, ganun. I-visualize po natin. Minsan guys, of course, to save ourselves, kinakailangan. Say for example, binagyo po yung correctional institution. At para maligtas mo yung sarili mo, kinakailangan na po talagang tumakas ka. So, ang ginawa mo, tumakas ka.
Okay. Goods naman yun, guys. Kasi may bagyo eh. Pero kinakailangan, bumalik ka po within 48 hours after the pronouncement na tapos na po yung bagyo. Pag bumalik ka within 48 hours, magkakaroon ka po ng 1/5 reduction of sentence. Pag bumalik ka within 48 hours, no? 1/5 reduction. Say, for example, nag-stay ka po, okay? May bagyo, pero doon ka pa rin nanatili sa correctional institution. Guys, pag ganun po yung nangyayari, magkakaroon ka ng 2/5 reduction of sentence na ipapataw sa'yo. Kasi kahit may bagyo, loyal ka pa rin. Okay? Loyal ka pa rin. Okay? Ayan po yan. 2/5 reduction. Pero ito guys, sa number 25 po natin, ang offender po natin, hindi na po siya bumalik. So wala po siyang reduction of sentence. Actually, may kaso pa yan siya eh. Evasion of service. Kaso sumuko, plus, although may evasion of service, kasi tumakas po siya, since sumuko naman, okay, sige, plus mitigating circumstance. O, yan po yan. Ito po yung magiging kahinatnan ng ating offender po dito sa number 25. Kaya ang sagot po natin dito, wala po siyang reduction, that would be letter D, none. Okay? Number 25, delta, none. Okay. Number 26. Prisoners are awarded blank off from their minimum or maximum term for maintaining good behavioral or participating in various types of vocational, educational, and treatment programs. Okay, ano po ba daw? Ang i-award po natin, pag say for example, nagpapakabait po or mabait po yung prisoner po natin, bibigyan natin sa ngayon guys ng, that would be credits, okay, or reduction, okay? Ibig sabihin, per month po na nagpapakabait po siya, babawasan po natin ang araw niya na isi-spend per month during his term, that is credits. Okay, yan po yan, credits. Number 26, ang sagot po natin dito, bravo. Number 27, this refers to the alternative forms. Okay, ito na po yung keyword po natin. Alternative form po siya ng correction. Then, second keyword, dito po natin siya ikakandak sa labas po ng institution for correction. Ibig sabihin, sa labas ng preso. Okay. Ano po yan, guys? That is, hindi na po yan siya institutional based. Yan na po ay from the mere fact po na doon po natin siya ginawa outside, yan na po ay community-based rehabilitation. Kasi, instead na doon po natin siya ipaparusahan sa loob ng kulungan, doon po natin siya pinagsiserve ng kanyang sentence sa labas to rehabilitate him effectively. That is alpha, community-based rehabilitation. Okay? Alpha. Next, ito naman, number 28. Ito po ay ginagawa ng operation ng ating BGMP. Okay? Na kung saan po daw ang mga preso po, anytime, pwede po natin silang inspeksyonin. Okay? Ano po yan? Very basic, that is Operation Greyhound Delta. Ayan po yan. Number 29. Okay, ang tinatanong po natin dito, protocol pag merong jailbreak. Okay. Sa number 29 po, pag meron po daw jailbreak, sino po ba ang kinakailangan mag-sound agad ng alarm? Okay? That is matic na yan. No? Ang magsa-sound po ng alarm, guys, ang mga personnel po natin na doon po nakadestino sa control center. Sound alarm. Okay? Sound alarm. Ang armorer naman, guys, sila po yung, from the word itself, armorer, sila po yung nagkikip ng mga weapons. Armorer, okay? Keeper of weapons, okay? Pero pag may jailbreak, ang magsasound ng alarm po natin, yung ating Charlie Control Center. Sound the alarm. Okay. Number 30. Okay? Ito naman. Sila po daw ay kinoconsider bilang highly dangerous. Ibig sabihin, napakadelikado or with high probability of escaping or being rescued because
of the gravity of the crimes they are accused of or have a propensity for being troublemakers or initiators of jail riots and disturbances. So basically guys, ang mga taong puto, napakadelikado, napaka-high risk, ibig sabihin, meron pong mataas na posibilidad na pwede pong sila'y tumakas or kaya naman, pwede po silang mag-cause ng riot. Okay? At kadalasan po guys, ang mga taong to, sila po yung dating na involved sa mga heinous crime tulad ng murder, terrorism, kidnap for ransom, or kaya naman violation of RA 9165. Okay, so basically guys, mga delikadong tao po to kasi may kakayanan po silang mag-cause ng gulo sa ating jail facilities. Sino po ba sila? Okay? Sila po ay mga tinatawag po natin, hindi po escape prone, hindi naman infirm inmates. Kasi pag sinasabi natin infirm inmates, ibig sabihin, mga inmate po na doon po sa infirmary or ginagamot. Hindi naman siya maximum security prisoner, guys. Iba po ang konsepto ng maximum security prisoner. Guys, sila po ay mga tinatawag po natin high-risk inmates. Okay? Charlie po yung sagot po natin dito sa number 30, high-risk inmates. Number 31. All except one are instrument of restraints. Ibig sabihin, pag sinasabing instrument of restraint, mga bagay po na pumipigil sa kilos ng isang tao. Instrument of restraint. Alin ba dyan? Ang mga bagay na pwede pong pumigil sa kilos o galaw ng isang tao. Okay? Handcuff? Pwede. Pag may handcuff ka, hindi makakagalaw yung kamay mo. Check po yan. Straight jacket, alam niyo ba yung straight jacket? Ito po yung jacket, guys, na matigas po yan. Pag sinuot mo yan, kung ano yung posisyon ng jacket, ganun lang din yung kamay mo. Hindi mo maigagalaw yung kamay mo. Pag sinusuot mo yung jacket na yan, yan po yung straight jacket. Same pa rin yan. Nakakapigil po ng movement, nagre-restrict, nag-movement ng isang tao. Ang leg iron din, yung para po siyang nilalagay sa ating mga slaves, okay, para hindi po sila makatakas. Same lang po siya ng konsepto ng handcuffs. Kaso ngayon, dito po siya nilalagay sa ating paa, sa leg. Okay? So still, yung bravo po natin, instrument of restraint. Ang sagot po natin dito, guys, that would be Charlie, whipping rod. Yung latigo po, hindi po yan siya instrument of restraint. Okay? Number 31, Charlie. Okay. Number 32. Okay, lumalabas po ito sa board exam. Tandaan po, in this system, persons work during the day, nagtatrabaho po sila sa umaga and were kept in solitary confinement at night with enforced silence at all times. Okay, guys. Ibig sabihin, pag umaga, trabaho. Pag sa gabi naman, doon ka sa selda, tahimik lang. Ang konsepto po yan, guys, tinatawag po natin congregate system or, in another term, that would be Auburn system. Okay, ang sagot po natin dito sa number 32, that is Charlie, Auburn system. Dalawa po yan sila actually, guys. Okay. Ang Pennsylvania system naman, guys, ito po yung sistema na kung saan day and night solitary confinement po. Araw, gabi, nandun ka lang sa selda, nagbabasa ng Biblia at tahimik lamang po. Yun po yung Pennsylvania system. Okay? Hindi po Pennsylvania system yung sagot natin. That is Auburn system. Okay, yan po yan. Ito namang alpha, guys, progressive human system. It is also known as the Marx system. Okay? Ito po yung pina-follow natin dun po sa dun kay Alexander Maconochie sa Australia. Na kung saan, pwede mong bilhin ang iyong kalayaan, no, in accordance with the Marx system. Pero, hindi po yan sa yung tinatanong natin. Okay? Mali po yan. Ang sagot natin sa number 32, that is alpha. Okay. Number 33 naman, guys. Okay? Sila po yung mga kontrobersyal na tao na kasali po sila o sila po yung mga nakatakas po sa Alcatraz. Yung Alcatraz po, guys, yan po yung prison institution na sobrang delikado at sobrang hirap kasi napapalibutan po siya ng malawak na karagatan. Pero guys, may 3 tao po dyan na nakatakas po. Ang tinatanong po natin dito, sino po ba ang hindi kasali sa kanila? Except, okay?
The following are the alleged recorded escapees or missing, except, okay guys, si Franklin Morris, ito po yung kanilang leader. Kasali po yan, genius po yan, si Franklin Morris. Napaka-genius niyan. Siya po yung nagplano, okay? Si John Hangley naman, ito po yung ating yung kuya, okay? Yung kuya, okay, sige, sumali si kuya. Of course, kung si kuya, pangit naman, kung iwan niya yung kanyang nakababatang kapatid. So, sinama niya lang din niya. So, tatlo po sila. Si Franklin Morris, yung bossing, yung utak. Si John Anglin, yung kuya. Si Clarence, yung kawawang kapatid, kaya sinama na lang. Ang hindi po nakasali sa kanila, guys, si Allen West. Actually din po, si Allen West. Actually, kasama po siya sa nagplano, pero hindi po siya nakasama sa pagtakas. Kawawa po si Allen West. Okay? Ang sagot po natin dito sa number 33 po, Allen West, that is Delta. Okay. Franklin Morris, John Anglin, Clarence Anglin, yung magkakapatid, kasama po yan sila sa mga nakatakas. Pero yung ano guys, hindi po natin alam, even until today, wala pa rin pong nakakaalam kung saan na ba yung tatlong yan, kung namatay ba yan sila or buhay. Okay? Wala po tayong ideya kung saan na po yung tatlong yan. No? Buhay ba sila? Or tinangay sila ng alon? As to that, wala pang research or wala pang detalye sa tatlong yan. Pero ang sagot po natin dito sa number 33, Delta. Okay? Allen West. Number 34. Okay. Ito nga po ang pinaka-common guys na problema ng ating mga national penitentiaries. Kaya nga guys, talagang pong masinsinan or intensive po yung paggamit natin ng probation, parole, pardon, as much as possible to decongest the jail. Recently nga lang, I think kahapon, binalita po, yung Manila City Jail, puno na po, di ba? Ang capacity noon, 1,000 lang. Tapos, ang nandun po, ilan na? 3,000 plus. So, sobrang puno na po. Okay? Wala naman, guys. Ang letter B natin, excessive lack of funds, may pondo naman eh. Hindi naman tayo nagkukulang sa pera. Actually nga, trillion nga yung meron po tayo. Okay? Excessive lack of funds. Hindi naman sa yung problema po natin. Excessive contrabands, hindi din naman sa problema, guys. Kasi pag may contraband, pwede naman natin yung linisin. Okay? Hindi naman nag-overcrowd yung jail personnel po natin. Actually nga, kulang po yung jail personnel po natin. Kasi sobrang daming prisoner. Kaunti lang yung nare-recruit sa BJMP. Kada taon-taon, ilan lang yung quota nila. No, wala pong overcrowding of jail personnel. Ang sagot po natin dyan, guys, sobrang dami pong nahuhuli. Sobrang daming inmates. Sobrang daming nakakulong. Yan po yung pinaka-main problem po sa ating makulungan ngayon. Excessive number of inmates. Number 34, alpha. Okay. Yan po yan. Alpha. Number 35. Which of the following is not included in the inmate's body strip search? Okay? Yung body strip search, guys, parte po yan siya ng ating procedures sa ating reception. Ano nga ba, guys, ang hindi kasali? Kung bakit ginagawa po natin itong body strip search? Okay. Letter A, of course. Sinecheck po natin dyan yung mga contraband. Baka kasi may mga contraband po dyan. Okay? Baka kasi may mga binitbit po yan na pwede niyang gamitin para manaksak o kaya naman makakasira po sa jail. So, kasali po yung letter A. Ang letter C naman, of course, tatanggalin rin sa iyo yung mga jewelry mo. Okay? Pag priniso ka na po o pag nandun ka na po sa kulungan, lahat ng mga jewelries mo, ang relo, kwintas, tatanggalin po yan. Letter D, part din po to. Para malaman natin, may mga physical injuries ka ba? May mga physical inabilities ka ba? I-check po natin yan. So, ang hindi po kasali dito, guys, letter B naman, of course. No? Hindi na po yan kasali po. Kung tine-check ba natin, kung may kupo ka ba, wala. Diyos ko naman, okay? Letter B po yung sagot po natin dyan. Bravo, okay? Discovery of lies, if any. Okay. Ito naman. Number 36. It refers to those items. So, concept natin, authorized naman po siya. Okay? Pero nga lang, authorized po siya. Kaya po siya pinagbabawal, guys, kasi sobrang dami na po nila na para bang nagiging hazard na po siya, fire hazard, or kaya naman nagiging threat na po siya
sa security or kaya naman nagiging madumi na po yung preso po natin, kaya ipagbabawal na po natin. Ano po ba ang tawag natin sa mga items na po to? Okay guys, dalawa lang po yan. Meron po tayong illegal contraband at nuisance contraband. Yung illegal contraband guys, ito po yung mga contraband or yung mga items na talagang pinagbabawal ng ating batas. O, yan po yan. Ang nuisance contraband naman guys, ito po yung mga items na hindi naman po sa pinagbabawal. Say for example, okay, pwedeng magdala ka ng comics doon sa loob ng preso, okay? Allowed yung comics. Kaso ngayon, sobrang dami na po ng comics to the point po na posible na pong magkasunog po sa ating preso. Kasi pag masunog yan, sunog lahat. O kaya naman, napakadumi na po ng ating preso kasi sobrang dami na ng comics book. Kaya ngayon, ipagbabawal na po natin siya. Yan po ang konsepto ng nuisance contrabands. Okay? Ang sagot po natin dito, Delta. Okay? Nuisance contrabands. Okay. Ito naman guys, yung prohibited items, contraband, paraphernalia, yan po yung mga illegal na mga contrabands. Okay. Ang sagot po natin dito, sa number 36, that would be nuisance contraband. Okay. Ito naman, number 37. Newly arrived inmates committed for the first time is considered as, say for example, bagong pasok ka pa lang, preskong-presko, bagong dating or bagong sangla doon sa presohan. Ang tawag po natin sa ngayon guys, sa'yo dyan, ikaw po, ay i-consider natin bilang, okay, isa-isahin po natin. Ang first class inmate po, ito po yung mga inmate guys, na coming from second class kasi mabait po sila, okay? Rank up, first class inmates, no? Yung first class inmates, may mga privilege din yan, okay? Ang letter C naman guys, third class inmates, ito po yung mga inmates na coming from second class kasi masama eh. Pangit ng ugali, okay? Bulakbol, okay? Kaya naman, barumbado. Kaya, downgrade po natin siya, naging third class inmates. Ang colonies naman guys, ito po yung pinaka-premium class of inmates na kung saan, pag first class inmate ka, tapos mabait ka, for a period of time, mag-rank up ka into colonies. Kasama na po dyan ang mga privilege mo. Una, okay? Pag colonies ka, pwede mong kasama yung pamilya mo dun sa loob. Okay? Pwede kayong magkaroon ng bahay dun sa loob ng preso, kasama yung pamilya mo. Pangalawa, pag colonies ka, pwede kang magsuot ng civilian na civilian na kasuotan na parang hindi ka preso. Pangatlo, pag colonies ka, may additional 5 days ka na reduction dyan sa GCTA mo. Additional 5 days per month pag colonies ka. Okay? Yan po yung mga privilege ng ating colonies. Pero ang sagot po natin dito guys, sa number 37, pag bagong dating ka pa lang, ikaw pa lang ay yung pinaka-neutral, pinaka-basic, no? Second class inmate. Ang sagot po natin dito, Bravo. Okay? Bravo. Number 37, Bravo. Okay. Ito naman guys, number 38. Ito po daw ay ang pagbibigay ng parusa sa isang tao para to serve as an example to others. Ano pong theory po yan? Okay? Pinaparusahan ka para ikaw ay maging isang example sa ibang tao na pag once gagawin po nila yung masamang bagay na yan, malamang yung parusang natanggap mo, yun din yung magiging parusa po nila. No? Guys, yan po ay ang konsepto ng tinatawag po natin theory of exemplary. Nagsaserve ka po as example sa iba. Okay? Kasi pinarusahan ka because of that penalty na naranasan mo. Yung iba na din, matatakot po sila kasi alam na nila, uy, napag gagawa ka po ng isang bagay, yun din pala, yung magiging consequence, pag gagawin mo yun, yan po yung exemplary. Yung punishment na yan, example po yan siya sa iba. Sige, gawin mo. Yan yung kadadakdanan mo. No? Exemplary. Yan po yung sagot po natin sa number 38, Charlie. Okay. Ito naman guys, number 39. Ang tinatanong po natin dito, yung procedures po, pag may jail riot. Okay. Who compose the initial wave anti-riot assault? No? Whose main objective shall be to disperse,
the rioters get their leaders and shall be armed with wicker shields, protective headgears, gas mask, nightsticks, or baton. So ito po yung keywords po natin. Sila po ang initial wave. Ibig sabihin, unang magre-respond. No? Ang kailangan po nilang gawin, pahupain po yung tension, disperse the rioters, at kunin po yung leader. Sila po ay equipped ng gas mask, riot stick, at shield. Guys, sila po, from the word itself, initial wave, sila po yung tinatawag po natin first group anti-riot. Okay, yan po yung trabaho po nila. Okay. Iraso po natin. Ang second group naman, guys, ang role po ng second group, sila po yung magsiserve as backup ng first group anti-riot. Pag say, for example, hindi kaya ng first group anti-riot, okay, sige, i-disperse, ipadala po natin ng yung second group anti-riot. Ang pinaka palatandaan po natin, guys, kung second group anti-riot na yan, pag yung equipment na po nila, yung mga gas grenade, okay? Yung mga may katungkulan na po sa mga gas, chemical, gas grenade, no? Para po makontrol nila or ma-disperse po nila yung situation kasi hindi na po kaya ng first group anti-riot. Ang third group anti-riot naman, guys, sila po yung mga dinedeploy natin specialized with the handling of firearms. Okay. Sila na po yung mga sniper po natin na ina-assign po natin sa critical post para po talagang magbigay na po ng sapat na puwersa kasi hindi na po kayang pigilan ng first and second group. Ang third group na po tayo, may firearms na po. Okay? Yan po yan. Ang fourth group naman, guys, hindi po ito sila. Wala pong fourth group yan. Okay. Ang sagot po natin sa number 39, guys, that would be alpha. Okay? First group, anti-riot. Keyword, initial wave. Okay? Mga bitbit po nila, baton, nightstick, helmet, shield, gas mask. Ayan po yan. First group po natin yan sila. Okay. Okay. Ito naman. Number 40. This maintained that while the classical doctrine is correct in general, no, it should be modified in certain details. No? Since children and lunatics cannot calculate the differences of pleasure from pain. No? They should not be regarded as criminals, hence, they should be free from punishment. So basically, guys, ang konsepto po dito, tama naman po yung classical in the sense po na may free will naman po talaga yung tao. Kaso, ang gagawin natin, kailangan natin siyang i-modify konti. Kasi may mga pagkakataon po na hindi po nagagamit ng tao ang kanyang free will. Tulad ng, say for example, yung bata. Yung bata po, kahit turuan mo yan, pag hindi pa sapat ang maturity ng utak yan, hindi yan siya makakaintindi kung tama ba or mali yung ginagawa niya. Pangalawa, yung baliw, kahit anong sabi mo dyan sa baliw, hindi po yan makakaintindi sa pinagsasabi mo kasi nga, baliw. So, ibig sabihin, kailangan i-modify po natin yung classical perspective ng konti. Guys, yan po ang pinaglalaban ng neo-classical. Kaso ngayon, sa number 40, umabot na lang ng letter E po yung choices. Wala pong neo-classical po dyan. So, isasagot po natin dito, none. Okay. Okay. Yan po yan. Letter E. None. Okay? Ang classical, alam na natin to. Tandaan po guys, hindi po nawawala sa classical ang konsepto ng free will. O, yan na po yan. Yung coming po sa ras. Ito na lang, free will. Common terms na ina-associate po natin sa classical. Free will. Rationality. Okay? Deterrence. Okay? Utilitarianism. Okay, lahat po yan sa guys. Pag makita mo yan na term na yan, matik na po yan, automatic, tumutukoy po yan siya sa classical. Sa positivist naman guys, ang common po dyan, treatment, rehabilitation, positivism, ayan po yan, mga positivist, ayan po yan. Ang Italian, positivist yan. Ang hedonistic naman, classical po yan. So wala po dyan lahat guys, yung tamang sagot. Ang sagot po natin dito, letter E, none. Okay. Yan po yan sa number 40. Kasi ang sagot na po dyan, supposed to be neo-classical.
Pero wala, so none po yung sagot po natin. Okay. Ito naman. Number 41, basic lang. In the ancient times, why were people were put to prison? Okay. Balikan natin. Sa unang panahon, guys, ang pinaka-main penalty or punishment naman po talaga, hindi po prison actually. More on torture, guillotine, okay? Strangulation, pupugutan ka ng ulo, bibitahin ka, papatayin ka, babartulahin. Yun po yung mga common penalties in the ancient times. Pero ang tinatanong po dito, bakit in the ancient times nilalagay po sa mga prison yung mga offender po natin? Guys, it is not a form of punishment. Okay, guys? No? Hindi po yan punishment kung bakit nilalagay po sa prison ang mga tao po in the early times. Even yung prison, hindi po yan sa form of torture. May mas malala pa po silang torture kaysa sa prison. Letter C, lalong-lalo na po na hindi po siya actual restraint. Kasi nga po, balikan po natin, in the ancient times, hindi po restraint or prison yung main penalty po natin. Puro po yan torture, pagpatay, parusa, death penalty. Pero guys, in the ancient times, kaya po nilalagay po natin sa mga prison yung ating mga people or offender, letter D po yan, as a temporary holding while awaiting punishment. Ibig sabihin, say for example, while hinihintay natin na bitahin ka or pupugutan ka ng ulo para hindi ka makatakas, pansamantala ka muna namin ilalagay dun sa prison as a temporary holding while awaiting punishment. So number 41, ang sagot po natin dyan, that is delta. Okay. Yan po yan. Number 42, medyo tricky po to. Kinakailangan, master po natin yung konsepto ng panopticon prison. Kasi ang tinatanong dito guys, ano nga ba yung design which best describes the panopticon concept? Okay. Isa-isayin natin. Ano ba yung disenyo ng panopticon? Okay. Ito, letter D. It has towers on the edges of the circle, no? Perimeter with a dome-like grouping. So basically, kung idodrawing po natin, circle po daw, at sa edges ng tower, okay, sa edges ng circle, may mga tower. Okay. Tanong ko lang, ganyan ba yung design ng panopticon? Yes or no? Okay, hindi. Okay. Letter C. A square-like po daw siya, a square-like structure with towers rising above the four edges. Kasi may tower dito, may tower dyan, may tower dyan. Yan ba yung design ng panopticon? Yes or no? Hindi rin. Okay. Letter B naman, uy, dome-like daw. Dome-like structure, okay, with windows and doors filed in horizontal formation. Ibig sabihin, may mga bintana po dyan, at may mga pintuan po dyan. Okay? Tapos, naka-file po siya in a horizontal formation. Ganyan po ba? Okay? No pa rin. Ang letter A naman guys, ang design po daw niya ay pa-circle. Tapos, may tower po siya in the middle. Okay? May tower po siya in the middle. No? Tapos, sa tower na yan, may isang guard po na nagmamanman sa paligid. Okay. Ang letter A, pasok po ba siya sa design ng panopticon? Yes or no? Okay? Yes. O yan po yung disenyo ng ating panopticon concept. Okay? Sa gitna, may tower. Tapos, sa tower na yan, meron po tayong ilalagay na ating security personnel na siya po ay magmamanman sa paligid. Okay? Yan po yung konsepto ng panopticon prison design. Ang sagot po natin sa number 42, that would be alpha. Okay. Number 42. 43. Okay? An ancient system of correction that has become the forerunner of parole. Okay? Dito po guys, nagmula po yung parole po natin. Kasi yung probation, nagmula po yun siya sa recognizance. Ang parole po natin guys, nagmula po yan sa guys, hindi po tickets of leave. Okay? Malalaman po natin, hindi rin po siya Irish system. Hindi rin siya Pennsylvania system. Alam na natin itong Pennsylvania system. Yung Irish system naman, ito po yung kay Walter Crofton. Okay?
Na kung saan may 3 stage kang daanan para makalaya ka. Unang stage po dyan, solitary confinement. Pangalawang stage, congregate work. Pangatlong stage po dyan, okay, yung parabang temporary freedom, no? Na wala pong masyadong nagbabantay. Pag pumasa ka dyan, okay din. Pwede ka nang lumaya. Yan po yung sa IRIS system. Okay, guys? Ang forerunner po talaga ng parole, guys, itong tinatawag po nating MARC system. Why? Yung MARC system po, ito po yung sistema na kung saan, doon po sa Australia, guys, say for example, depende po sa krimen na nagawa mo o sa bigat ng krimen na ginawa mo, bibigyan ka po namin ng tinatawag nating tickets of leave na kung saan na-earn mo yan pag gumagawa ka po ng kabutihan o gumagawa ka ng maayos doon po sa preso. Nag-earn ka ng tickets of leave. Pag sapat na po yung tickets of leave mo, pwede mo pong bilhin yung kalayaan mo. Yan po yung konsepto ng MARC system. And from that system, guys, dyan po nagmula ang tinatawag nating parole. Okay? Pag enough na po yung tickets mo, enough na yung credits mo, pwede mong bilhin yung kalayaan mo, depende po sa gravity ng krimen na ginawa mo. Number 43, that is MARC system, alpha. Okay. Number 44, ito po ay nagsuserve as cornerstone or pinaka-importanteng pilar or pinaka-importanteng sangkap ng rehabilitation. Okay, guys? Hindi po disiplina. Okay? Hindi rin po recreational. Okay? Hindi rin po religion. Ang pinaka-cornerstone po natin para magbago po yung tao, guys, is edukasyon. Tuturuan po natin siya, i-educate po natin siya, bibigyan po natin siya ng pagkakataon na makapag-aral para po pag lumabas po siya sa kanyang kulungan, magkakaroon po siya ng trabaho kasi may pinag-aralan siya. Yan po yung education, no? Cornerstone ng rehabilitation. Para kung sakali man na makalaya na siya po ay maging isang produktibong miyembro ng community kasi nga educated po siya, no? Meron na po siyang capacity to find work kasi behind bars, siya po ay na-rehabilitate, siya po ay na-educate. Yan po yung cornerstone ng rehabilitation. Okay. Number 45. Considered as the forerunner of modern penology. Okay. Ito po, guys, even until today, no? Still pina-follow pa rin natin ang konsepto ng philosophy po ng ganitong uri ng kulungan, no? Guys, ito po ay yung tinatawag natin hindi walnut, hindi rin bridewell, hindi rin panopticon prison house. Ito po yung Elmira Reformatory. Why? Okay, guys. Yung Elmira Reformatory po, okay? Sa Elmira Reformatory po, guys, okay? Dito po una po yung konseptong lumabas na kinakailangan daw mas extensive po yung paggamit natin ng parole. Why? Para ma-decongest po yung jail. Even until today, pina-follow po natin yan. Pangalawa, kinakailangan daw i-separate natin yung babae at lalaki. Still, pina-follow pa rin natin yan. Pangatlo, sa Elmira Reformatory, kinakailangan panatilihin po natin yung kalinisan ng selda. Still, pina-follow pa rin natin yan. Pangapat, sa Elmira Reformatory, guys, ang cornerstone po ng preso po doon, hindi punishment, kundi education. Still, no, yung philosophy na yan, pina-follow pa rin natin. At una po yan siyang nagmula, guys, sa Elmira Reformatory. Ang sagot po natin sa number 45, bravo po, Elmira Reformatory. Ayan po yan. Number 46, in case of mass jailbreak, all members of the custodial force shall immediately be issued firearms assigned to critical post. Okay, bakit po ba daw pag may jailbreak, binibigyan agad natin ng mga baril ang ating custodial force at nilalagay po natin siya sa mga critical post para saan? Okay, ang sagot po natin dyan, no? To give warning shots? Okay, I don't think so. To protect other inmates, hindi rin po yun yung kanilang ginagawa. Kung bakit doon po sila ina-assign natin sa critical post. Okay?
Lalong-lalo na hindi po para paputukan or barilin yung ating mga escapees. Okay, guys? Nilalagay po natin, guys, ang ating custodial force na may baril, no? Doon po sa mga critical post para po i-plug off, no? Para po harangan po natin yung mga escape routes po. Para kung sakali man na doon po tumakbo yung ating mga takas, mapipigilan po natin sila. That is alpha, no? To plug off the escape routes. Okay? Ang sagot po natin dito sa number 46, alpha. Okay. Number 47, marks system is also known as, okay? Ang mark system po natin, basic lang, memorization, hindi Auburn, alam na natin to. Yung Pennsylvania, hindi rin. Okay? Yung Auburn system, congregate system. Ibig sabihin, umaga, trabaho, gabi, selda. Auburn system yan. Ang Pennsylvania system naman, guys, umaga, gabi, doon po kayo sa preso. Pennsylvania yan. Okay. Between A and B, guys, ang nasagot po natin dito, yung mark system po, also known po yan siya as progressive human system. Okay, alpha. Number 48. Okay. An infant born in prison. Okay, tandaan po yung tinatanong. Prison po, guys. So, ang kino-contemplate po dito, basta prison, matik yan. That is Bucor. Kasi prison eh. Pag jail, of course, BJMP yan. Pero tinatanong natin dito, prison, so associate natin yan sa Bucor. Okay. Pag yung infant po daw, guys, na born po sa prison, pwede pong i-keep ng mother po ang infant na yan sa loob ng, that is, ang pinakasagot po natin dyan, that is alpha, 1 year. Number 49. Institution corrections, particularly the prison institution, is under the jurisdiction of the DOJ. Ibig sabihin, yung mga prison institution po natin, yung 7 prison and penal farms, no? Under po yan siya ng DOJ. Okay? Mga institutional corrections yan. Ang non-institutional corrections naman, tulad ng probation, parole, and conditional pardon, the government agency tasked to handle them, ano po ba daw yung ahensya ng gobyerno na still task pa rin para mag-handle po sa kanila, is still, guys, same pa rin, DOJ pa rin. Kasi yung PPA, no? PPA, PPP, under pa rin po yan siya, guys, sa control ng secretary ng DOJ. Kaya same pa rin. Even the non-institutional corrections, still, under pa rin po yan siya in the office or sa secretary ng DOJ. Ang sagot po natin dito, Charlie. Okay, Secretary of the DOJ. Ito naman, how many days of isolation is allowed in BJMP? Okay, ang tinutukoy po natin dito, okay, yung pagbabartulina or yung solitary confinement. Kailan po ba sa allowed sa ating BJMP? Okay, guys. Ang sagot po natin dito, that is 1 to 7 days. Ayan po yan. Basta sa BJMP. Ito naman, 22 hours. Okay? 22 hours to 15 days. Ito po yung sa Mandela rules po natin. Ang 1 month naman or 2 months, ito po yung sa atin, sa Bucor. Okay, yan po yan. Pero kung 1 to 7 days lang po, sa BJMP po yan siya. Okay. Number 51. Okay. Dito po natin ito makita, guys, ang sagot po sa BJMP Operating Manual Series of 2015. Okay. I-verify nyo po doon. What is being refers to the Jail Bureau's aim. Ito po yung keyword po natin. Aim po daw ng BJMP po natin to enhance public safety by providing humane, safekeeping, and development of inmates in all district, city, and municipal jail. Yan po ang tinatawag natin. Yan ay Alpha Mission. Okay? Basta A, that is Alpha Mission po. Okay. Ito naman. The BJMP exercises administrative and
operational jurisdiction over all district, city, and municipal jails. It is a line bureau of the Department of the Interior and Local Government. Yan po ang tinatawag nating mandato ng BGMP. Sila po ay mandated. Okay? Sila po ay inutusan. Sila po ay inatasan. May mandate po sila na mag-exercise ng administrative and operational jurisdiction over all district, city, and municipal jail. That is, mandate po yan nila. No? Sila po ang nag-exercise ng administrative and operational jurisdiction. Okay. Number 53 naman guys, tandaan. Yung mahaba naman po, yung pinakamahaba po sa tatlo. The BGMP exercises supervision and control over all district, city, and municipal jail. As such, it shall ensure the establishment of a secure, clean, adequately equipped sanitary facilities and ensure the provision of quality service for the custody, safekeeping, rehabilitation, and development of district, city, and municipal inmates, any fugitive from justice, or persons detained, awaiting or undergoing investigation, or trial, and or transfer to the National Penitentiary, and or violent, mentally ill, persons who endangers himself or herself, or the safety of others, as certified by the proper medical or health officer, pending transfer to a mental institution. So lahat po yan siya guys, napakahaba po. Pero yan lamang po ang tinatawag nating power ng ating BGMP. Okay. Balikan natin, basta aim po guys, yan po yung mission. Pag once naman sinasabi po na yung BGMP po natin nag-exercise ng jurisdiction, administrative or operational jurisdiction, yan po yung mandato po or utos po sa ating BGMP. Yung pinakamahaba naman po, yan po yung power ng BGMP po natin. Okay? Yan po yan siya, mga kapatid. Okay. Next, number 54. The open institution. Okay, ito na yung keyword po natin. Open po siya, meaning bukas. Meaning walang pader. Meaning open. Institution, usually a penal farm or camp. Ibig sabihin, para naman po siyang farm, wala po siyang walls, wala po siyang grills, bukas po siya. Ano po? Kino-consider po ito siya or known po siya as, of course. Hindi na yan siya maximum. Hindi rin po siya medium kasi yung maximum at medium still, kinakailangan may degree of security pa rin yan kasi medium at maximum security. Hindi rin po siya new bilibid prison guys. Okay? Ang sagot po natin dito, it is a minimum security institution tulad ng dun sa Iwahig. Okay? Iwahig, penal and prison farm. Bukas po yun siya guys. Walang pader or prison without walls or open institution. Lahat po yun siya guys. Ang mga nakatira po doon, colonist. Pag colonist ka na, ibig sabihin minimum security na. Minimum security institution ka na. Yan po ang sagot po natin sa number 54. Bravo. Okay? Bravo. Okay, yan po yan. Bravo. Number 55. Who among the following is responsible para imbestigahan po natin for court? Okay? A referral for probation supervision. So guys, ang tinatanong po natin dito is specific. Sila po ang assign na mag-imbestiga. No? Sa pagre-refer po sa court natin ng lahat po ng cases concerning probation supervision. Of course, hindi na po yan siya parole and probation officer. Kasi specific na nga po tayo eh. Okay? Wala na po itong letter A. Kasi kung isasagot po natin yung letter A, kulang po siya. Kasi yung letter A at letter B, same lang po siya ng konsepto. Parole and probation officer at saka PPA officer, same lang po yan. Mali na po yan silang dalawa. Even yung court martial, hindi po yan siya nag-investigate. Ang sagot po natin dito, for cases concerning probation, of course, probation officer. Okay? Kasi probation, specific. Okay? Ang sagot po natin sa number 55, Delta. Okay, yan po yan.
Number 56. Okay. Ito po, isang warrant issued po ng korte bearing its seals and signature ng husgado na naguutos sa isang jail or preso na kinakailangan tanggapin ang convicted. Ibig sabihin, pinatawa na po ng judgment. Ibig sabihin, convicted na po. Ibig sabihin, tapos na ang trial, may judgment na, napatunayan na may sala kasi tinatawag na natin siyang conviction. Kaya kinakailangan mag-serve na siya ng kanyang sentensya. Mga kapatid, tanggalin na po natin ang pinakamalayo dyan, detention warrant at sentence mitimus. Wala pong sentence mitimus. Dalawa lang yan. It could be commitment order or mitimus. Para maintindihan, ang pinakasimpleng pinagkakaiba po ng dalawa, kasi pag sinasabi po natin commitment order, ibig sabihin, order po yan na binibigay ng korte or kaya naman any officials na kung saan inuutusan po na pansamantala muna nating ilalagay yung taong yan sa seldang yan for while under investigation pa or kaya naman pending pa po yung trial. So, keyword po natin dyan, temporary. Okay? Diyan ka muna while undergoing yung trial mo. Diyan ka muna while iniimbestigahan ka pa. Commitment order po yan. Pero pag sinasabi na po nating mitimus, guys, keyword po natin, final na po. Kasi may conviction na, kinakailangan na manatili ka na dyan until such time na ma-serve mo ang sentensya mo. Ang sagot po natin sa number 56, that is Charlie Mitimus. Okay? Charlie Mitimus. Ayan po yan mga kapatid. Okay, 57, before tayo mag-break. Joey was convicted to a prison term of prison correctional. Ang tanong, pag prison correctional po ba, qualified po ba si Joey na mag-undergo ng probation? Anong sagot po natin dyan? Yes or no? Yes. Okay, so lahat ng no, tanggalin na po natin. Okay? Okay. Under our probation, kinakailangan, para makapag-probation ka, ang basic na rule natin dyan, kinakailangan, yung parusang pinataw po sa'yo, hindi lalagpas ng 6 years. Okay? Not exceed 6 years. Pag lumagpas ng 6 years, sorry, wala ka ng probation. Okay? Ang prison correctional po, ang term lamang po ng prison correctional, it is from 6 months and 1 day up to 6 years. So, ibig sabihin, sakto lang, hindi lumagpas ng 6 years. Pag sakto lang, chokes pa rin. Pasok pa rin siya sa rules ng ating probation. Okay? Letter B, yes, his sentence is 3 years and 1 day. Ang sentence ba ng prison correctional, 3 years and 1 day? No, mali na po yan. So, ang sagot po natin dito, guys, that would be alpha. Okay? His sentence is less than, hindi lumagpas ng 6 years and 1 day kasi sakto lamang po siya 6 years. Ang sagot po natin dito, number 57, alpha. Okay, sige. Okay, gusto niyo muna break? Break muna? Sige, inom muna tayo ng tubig para makapagpahinga po tayo saglit. Okay, sige. Tama po, kape.